Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pag-enroll ng inyong bank account sa SSS Disbursement Account Enrollment Module. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So maraming nagtatanong para saan daw yung enrollment ng disbursement. So kailangan nyo pong mag-enroll ng bank account or e-wallets para doon po ihulog yung mga benefits na gusto ninyong kunin, kagaya ng salary loan, calamity loan, sickness, maternity. Basta kung gusto ninyong kumuha ng pera kay SSS, kailangan nyo mag-enroll ng bank account or e-wallets para doon po ihulog yung pera ni SSS. So ngayon diretso na po tayo dito sa ating SSS account online. So nandito po tayo sa homepage ng ating account. By the way guys, sa mga wala pang SSS account online, wala pang user ID at password, may ginawa po akong video, ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap at makapag-register na kayo. At sa mga nakapag-login na, punta na tayo dito sa homepage ng ating SSS account, then ilong press po natin yung services. Take note po, ilong press, wag nyo pong i-click lang, ilong press nyo po para ganito po yung lalabas. Hanapin at ilong press ulit natin yung disbursement module. Take note, ilong press ulit guys, wag nyo pong i-click para ganito na po yung lumabas at i-click nyo na po ang disbursement account enrollment module. At pagkatapos may makikita tayong reminders, basahin nyo na lang po lahat yan, pero mamaya i-explain ko naman po lahat yan. So pagkatapos punta na tayo dito sa baba at may makikita tayong I certify, i-click lang po natin yung box katabi niyan para ma-checkan at pagkatapos i-click na natin ang proceed. Mapupunta na po tayo sa disbursement account enrollment module natin. So kung nakikita ninyo dito sa taas, may nakalagay na enrollment at disbursement account. So once kapag nakapag-enroll na kayo guys, i-click nyo po itong disbursement account, doon nyo po mamomonitor yung status ng in-enroll ninyo na bank account or e-wallets. Kagaya sa akin, pag i-click ko yung disbursement account, may makikita akong ganito. So may active disbursement account na ako, yung GCash ko at yung Asia United Bank. So sa mga wala pang bank account na naka-enroll, balik tayo dito sa enrollment. So dito may makikita po tayong enrollment option. Pwede pong bank account or yung e-wallets. Yung e-wallets mo guys, pwede po yung mga GCash, Paymaya, ganyan. Yun po yung e-wallets na tinatawag nila. Pero take note po, kapag e-wallets yung ginamit ninyo, hindi po pwedeng gamitin yun sa salary loan at calamity loan. Sa ibang benefits lang po pwede. Basta kung kukuha po kayo ng salary loan or calamity loan, wag po kayong gumamit ng e-wallets. Dapat bank account po yung gagamitin ninyo. At dahil ituturo ko sa inyo kung paano mag-register ng bank account, i-click po natin yung bank. At pagkatapos may makikita kayong note na dapat magkatulad daw yung bank account name at SSS account name. So in short po, kung kayo yung mag-a-apply, dapat sa inyo po nakapangalan yung bank account na gagamitin. Hindi po kayo pwedeng humiram sa mga kapatid ninyo, relatives ninyo, pati na sa asawa ninyo, hindi po pwede. At dapat din daw po bank account number yung ilalagay ninyo at hindi po ATM card number, kasi magkaiba po yung bank account number at ATM card number. Kung hindi po kayo sigurado sa bank account number ninyo, mas maganda pumunta kayo sa pinakamalapit na branch sa inyong lugar. At make sure din po yung bank account na gagamitin ninyo, yung hindi pa sarado, yung active pa at nabubuksan ninyo. So kung okay na, i-click na po natin tong X sa taas at punta na tayo dito sa pag-select ng bangko. So i-click lang po natin tong select bank. So make sure po, dapat alam niyo kung saang bangko at anong pangalan ng bangko ninyo na gusto ninyong ipa-register. Kasi may mga bangko na magkakatulad yung pangalan. So kagaya niyan, BDO Network Bank Incorporated at BDO Unibank Incorporated. At ito pa pong isa, East West Rural Bank Incorporated at East West Banking Corporation. So magkaiba po yan, dapat i-search nyo na lang po kung saang bangko kayo. At sa mga nagtatanong bakit wala daw Metro Bank, so ito po yan, Metropolitan Bank and Trust Company. At ito pa, Union Bank of the Philippines at Union Bank Quick Card. So maguguluhan talaga kayo kung hindi nyo alam kung saang bangko kayo. So mas maganda i-search nyo na lang or pumunta kayo sa pinakamalapit na bangko ninyo. So kagaya sa akin, Union Bank of the Philippines po yung niregister ko, kaya yun po yung pipiliin ko. At pagkatapos punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng bank account number at confirm bank account number.
So make sure po bank account number yung ilalagay ninyo at hindi po ATM card number kasi magkaiba po talaga sila. So take note, dapat magkatulad yung pagkakalagay ng bank account number at confirm bank account number. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa pag-attach ng supporting documents. So dito kailangan niyo maglagay ng proof of account, ID card or identification documents at selfie photo na kasama yung proof of account and ID card or identification documents. So unahin po natin tong proof of account. So dito mag-select tayo ng document type na gusto nating gamitin. So dito pwede po kayong pumili ng ATM card with account number and name. Pero take note po, account number dapat yung nandun sa ATM card at hindi po ATM card number kasi magkaiba po yun. Or pwede din po kayong gumamit ng bank certificate or statement issued within the current year, foreign remittance receipt, passbook. Kung wala naman at may online banking account kayo, pwede kayong gumamit ng screenshot of online mobile banking account. So pwede nyong ipaprint yan or picturean nyo or screenshot nyo na lang. At yung panghuli is yung validated deposit slip. Kung wala kayo sa lahat ng mga nabanggit, pwede kayong pumunta sa inyong bangko at mag-deposit kayo ng minimum amount. Tapos yung deposit slip na galing sa bangko, yun po yung gamitin ninyo as proof of account. Pero ang gagamitin ko is ATM card with account number and name, so yun po yung pinili ko. So kung ano po yung pinili ninyo na proof of account, i-click nyo po itong browse file para makapag-upload po kayo ng picture. Sa mga gusto na mag-upload ng picture, i-click nyo po itong sa gilid ng attach supporting documents kasi may reminder po si SSS. So dapat yung i-attach ninyong picture ay nababasa, colored at dapat naka-JPG at PDF na format. And yung maximum file size niya is 3 MB. Okay lang po bababa ng 3 MB basta hindi lang po lalagpas. At dapat daw po ang pangalan ng picture na i-upload niyo nasa 1 to 50 characters lang. At wala siyang mga special characters kagaya nito, yung kulay pula, kagaya yan, number sign, and at underscore, ganyan. Basta mga special characters na nandyan, nagkulay pula, dapat wala pong ganyan. So once kapag na-click na ninyo ang browse file at naka-select na kayo ng picture na gusto niyo ilagay, makikita nyo po yung pangalan ng picture dito sa gilid, yung kulay blue po. At kung okay na, punta na tayo dito sa paglalagay ng ID card or identification document. So dito kailangan ninyong mag-upload ng ID cards or identification documents. So sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung mga tinatanggap ni SSS na valid ID cards or documents, i-click nyo na lang po itong view list of valid IDs and documents. So sa ngayon po, ito po yung mga tinatanggap nila na valid IDs and documents. Pero kung wala talaga kayong mga valid IDs and documents na nandyan, ang nakikita kong pinakamadaling kunin dyan is yung police clearance or NBI clearance. So yun po yung pinakamadaling kunin, yun na lang po yung kunin ninyo kung wala talaga kayong mga IDs and documents na nandyan. So ganun pa rin po, dapat naka-PDF or naka-JPG yung file format niya, tapos maximum size niya is 3 MB. Pwede pong bababa ng 3 MB pero hindi po pwedeng lumagpas. At kung na-click na ninyo ang browse file at nakaselect na kayo ng picture, automatic pong malalagay na yung pangalan ng picture na in-upload ninyo dito. So take note po, wala pa ring special characters na katulad ng nabanggit ko kanina. At kung okay na lahat, punta na tayo dito sa pinakamahirap, yung selfie photo. So dito kailangan nyo pong mag-upload ng selfie photo kasama yung valid IDs at documents na ginamit ninyo at yung proof of account na pinasa ninyo. So kung ano po yung proof of account and IDs na or documents na ginamit ninyo, dapat yun din po yung hawak ninyo sa selfie photo. For example, sa proof of account, nagpasa kayo ng screenshot of online banking account, pwede pong may hawak kayong cellphone na nandun kayo sa screenshot ng online banking account ninyo, or pwede nyo pong ipaprint yun para yun na lang po yung hawakan ninyo, yung printed na copy. Basta take note po, kagaya ng nasa picture, yung sa isang kamay yung valid IDs or documents niya, at sa isang kamay naman yung IDs and documents na naman yung hawak niya. At mas maganda rin po, wag na kayong gumamit ng front cam kasi mas malinaw po yung back camera ng ating cellphone at hindi po magiging baliktad. Kasi pag front cam yung ginamit natin, magiging baliktad po yung picture at yung mga details doon sa mga documents at IDs na hawak natin, magiging baliktad po at hindi po nila mababasa.
Make sure po colored at nababasa malinaw lahat ng mga documents na hawak ninyo. And make sure din makikita yung mukha ninyo, yung mata ninyo, at wala kayong face mask, mga eyeglasses tanggalin nyo po muna, at yung mga bandana tanggalin nyo din po. At dapat din po naka-formal attire din po kayo. At same pa rin po, dapat naka-JPG or PDF yung file format ng picture na gagamitin ninyo. At yung maximum size niya is 3 MB po. At sa mga nagtatanong po, paano daw maging JPG or PDF yung file format ng picture nila at dapat less than 3 MB yung size. So, may advice ko, pwede nyo pong i-upload sa Facebook ninyo nang naka-private lang at pwede nyo i-download ulit. Sa ganung paraan, bababa po yung size ng picture ninyo at magiging PDF or JPG po yung file format nito. So kagaya po ng picture na in-upload ko, ito po, itong nakakulay blue. Yan, galing po yan sa Facebook, tapos in-upload ko ng naka-private, tapos dinownload ko ulit. So naging JPG na siya at bumaba na yung size ng picture. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba. I-click lang po natin tong box katabi ng I certify para ma-checkan po yan. Then pagkatapos, click po natin ang enroll. At kung ganito yung makikita ninyo, proof of account identification, selfie photo, file too large, maximum size is 3 MB. So dapat ulitin nyo po yung pag-upload ng picture. At gayahin nyo po yung advice ko kanina, i-upload nyo sa Facebook ninyo na naka-private, tapos i-download nyo ulit para bababa po yung size at magiging JPG po yung file format niya. Pero kung ganito naman po yung lumabas, do you want to continue? I-click nyo na lang po ang okay. At kung pagka-click ninyo ng okay at ganito naman yung lumabas, session ended, please log in again. So mag-log in kayo ulit at ulitin nyo po yung buong process ng mabilis para hindi na po ganito yung lumabas. At pagkatapos may makikita kayong enrollment confirmation. Successful na daw yung pag-enroll ninyo ng bank account. Pero hindi po ibig sabihin yan, approve na po yung in-apply ninyo na bank account. Pinaprocess pa po yan. Successful pa lang po yung pagpasa ninyo ng mga documents. So i-click po natin tong view disbursement account. So kung nakikita nyo po kanina, Asia United Bank at GCash lang po yung active na disbursement account ko. Pero ngayon may 4 branch approval na po ako na Union Bank of the Philippines. At pagkatapos may marireceive kayong email at notification na kagaya nito, pero hindi pa po ibig sabihin yan active na yung bank account na niregister ninyo. For evaluation pa rin po yan. So nasa mga 3 to 5 working days or minsan nasa 10 days depende sa system ni SSS. After po ng evaluation nila, mag-email po sila sa inyo kung approve or rejected po yung bank account na in-enroll ninyo. Kaya i-check nyo sa inbox ng email ninyo kung wala, nasa spam or junk mail folders ninyo. Minsan po may iba nag-aantay talaga ng email or notification pero wala talagang dumating, umabot na ng 1 month, wala pa rin. Kaya punta na kayo dito sa disbursement account enrollment module ninyo. Ay yung tinuro ko kanina, i-click nyo po tong disbursement account. So kagaya sa akin, for branch approval pa rin po yung Union Bank of the Philippines ko. Pero ilang oras or araw lang, pag check ko, naging ganito na po siya. For processing center approval na po. Pero hindi po ibig sabihin yan, active na po yung disbursement ko. Hindi pa po yan approved. So antayin nyo pong maging ganito, active disbursement account yung makalagay sa taas. Kapag ganyan po, active na po at pwede na kayong mag-proceed sa mga benefits na gusto ninyong applyan. Pero kung pag-click ninyo ng disbursement account at wala kayong nakitang for branch approval, for processing center approval, or active disbursement account, ibig sabihin po niyan, rejected po yung bank account na niregister ninyo. Kaya mag-register na lang po kayo ulit, baguhin nyo po kung ano yung mali doon sa pinasa ninyo. Minsan po kasi wala tayong email or notification pero pag check natin ng disbursement account walang nakalagay talaga dyan, ibig sabihin po niyan rejected po yung in-apply natin na bank account. Pero pag may nakita tayong ganyan for branch approval, center approval, or active disbursement account, ibig sabihin niyan active na po yung bank account natin. So yun lang po guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!